Mga kababayan, eto po. Ano yung isa, Ken? Nako, mga kababayan, eto nga yung isa. Si, Melvin Matibag, tinawag na puppet, no? Tinawag na puppet ng Malacanang. Putragis na yan. Mga kababayan, si NBI Director Melvin Matibag, no? Puppet daw ni PBBM. Sabi ng kampo ni Mike Defensor. Pakinggan natin mga kababayan. Ako po, kawawa naman si Matibag, tinawag na puppet. Puppet daw mga kababayan. O eto, bira. May ads lang. Ma'am Leonila, hello po sa'yo. Nawawala na umano ang tiwala ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon sa legal counsel ng dating mambabatas na si Atty. Ferdinand Topacio, bunsod umano ito ng mga ginagawa nitong panghaharas laban sa kanila. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet. Alam niyo ito si Topacio, dapat kasuhan yan eh. Kung ano-ano kasi yung pinagsasabi niya, di ba? Ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Kahapon, dumalo bilang kinatap. Kita nyo yan? Manggulo sa investigasyon daw. NBI Director yan, natural, siya ang mag-iimbestiga. Pero bakit mo sasabihin manggugulo sa investigasyon? Diyos ko naman. Ni Defensor si Atty. Topacio para tumugon sa sabina ng NBI. Patungkol ito sa aligasyon ng panunuhol umano ng dating mambabatas ng 5 million pesos sa bawat isa sa 18 bodyguards kapalit ng kanilang paglabas sa publiko para magpahayag ng kanilang umanong pagde-deliver ng maleta ng pera. Dagdag pa ng abogado, sa kaso ng kanyang kliyente, wala na anil silang aasahan na patas sa pagtrato mula sa liderato ng NBI. Dito pre-judge na eh. There is no level playing field here. Lutong Macau po. Paano naging lutong Macau? Kaya nga ipinatawag eh. Kasi kung may paliwanag ng ayos ni Defensor yan doon, matigil yung issue na yan. Pero kung hindi niya kayang ipaliwanag, yan, hindi siya sisipot. Klaro, di ba? Bakit mo sasabihin lutong Macau? Sabihin mong lutong Macau kung ikinaso na yan at hindi mo na ipanalo. Kasi kaya mo sasabihin lutong Macau kasi ilang kaso hinawakan mo, di ka na nanalo eh. Di ba? Alam nyo, wag mo nang pangunahan, alam na namin, kahit sino hinahawakan mo, hindi ka na nanalo. Tapos ngayon sasabihin mo, lutong Macau. Kaya nga pinatawag para questionin siya kung totoo ba ang aligasyon kay Mike Defensor na meron kasing pumunta sa NBI. Isang witness na nagsabi na binayaran daw ni Mike Defensor ng 5 million each ang mga 18 Marines. Ngunit, hindi daw nabayaran kaya nagreklamo pumunta sa NBI. Kaya ang ginawa ng NBI, ipinatawag si Defensor para harapin niya yung mga aligasyon na yon. So kung mapatunayan ni Defensor na hindi totoo, edi absuelto. Kung hindi mapatunayan ni Defensor, edi kaso. Ngayon, bakit mo sasabihin lutong Macau? Kasi alam mo na hindi mo may panalo. Diyos ko naman. Oo, kailangan pa bang i-memorize yan? Ilan yung pinaghahawakan mo, hindi naman lahat nanalo? Di ba? Dito eh. Natawa ako lutong Macau. Bakit mo pinangunahan? Ibig sabihin lutong Macau panalo ng NBI, talo si Defensor. Client. Hindi na ako nagtaka. Kasi lahat ng hinawakan mo, hindi talaga nananalo. Di ba lahat nakulong? Kibuloy. Tebes. Sino pa? Alice Go. Di ba? Wala na anil silang aasahan na patas sa pagtrato mula sa liderato ng NBI. Dito pre-judge na eh. There is no level playing field here. Alam mo, sa totoo lang kung pre-judge yan, edi sana inaresto na si Mike Defensor. Edi sana pinusasa na siya ngayon, nakakulong na siya kung pre-judge. Masasabi mong pre-judge kung hindi siya inimbestigahan, hindi siya pinapapunta, hindi pinapakinggan yung panig niya. Yun matatawag mong pre-judge. Kaya nga siya pinapapunta dyan eh. Kasi merong nagreklamo. Kasi kung ang nagreklamo niyan ay dumiretso sa ombudsman, malamang sa malamang may kaso na sa Defensor ngayon. Pasalamat ka, yung nagreklamo ay sa NBI pumunta, hindi sa ombudsman. Lutong Macau po dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where Diba? baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon.
Pero paglilinaw ni Atty. Topacio, hindi naman anya sa lahat ng tauhan ng NBI sila nawawala ng tiwala dahil mayroon pa rin naman anyang mga tauhan dito. Sinabi mo lang yan. Kasi bakit? Si Matibag, atin yung kasama yan. Ngunit, ang nangyari lang kasi, si Matibag, kumalaban sa inyo. Hindi, actually kung meron mang totoong lutong Macau, kayo yun. Kung meron mang totoong prejudge, ikaw yun. Bakit? Biruin mo, alam kasi ng taong bayan na yan si Matibag ay dating PDP yan. Kagrupo nyo yan. Kaya ngayon sinasabi mong prejudge niya, kaya sinasabi mong lutong Macau, kasi alam mo na may galit kayo kay Matibag. Diba? Kakampi mo si Harry Roque. Si Matibag nga lang naman ang nag-file ng disbarment case ni Harry Roque dahil sa paggagawa ni Harry Roque ng mga faking video na kung saan nagdodroga si PBBM. Diba? Oo, kayo yun, wag niyong alam niyo sa totoo lang mga kababayan, yung mga DDS kasi ang hilig magbaliktad ng kwento. Biruin niyo, sila yung nag-post ng fake news tapos nag-react ka, ikaw na yung fake news. Katulad kay Amy. Sabi ni Amy, si Sara Duterte daw. Kabilang daw sa may warrant sa ICC. Dati daw nasa ilalim, nasa ibabaw na daw. Oo, ngayon nung reaksyonan ko, ako na yung naging fake news, hindi na si Amy. Diba sinabi ni Amy yan? Oo, si Sara Duterte, kasali yan sa may warrant sa ICC. Noon, nabalitaan ko, dati nasa panghuli siya. Ngayon, nauna na siya. Diba? Putang ina. O ang nananatiling tapat sa kanilang tungkulin. Ang NBI naman po is populated by professional men and women, kaya mataas po ang reputasyon ng NBI. Nakakalungkot nga po na ito po ay sinisira ng isang tao lamang. Samantala, pinag-aaralan So ngayon, baka naman Atty. Topacio, ikaw na naman ang ipaimbestigahan ng NBI. Paano ba sinira ni Atty. Matibag ang NBI? So, kung meron mang bagay na nangyaring sinira ni Atty. Milvin Matibag ang NBI, ano ang tingin mo kay Sara? Si Milvin Matibag sumunod lamang sa kanyang constitutional mandate bilang isang NBI director. Sinunod niya, inimbestigahan niya, ipinatawag niya, sinunod niya ang protocol, ang mission and vision bilang isang NBI director. Pero ikaw, tanungin kita Atty. Topacio, si Sara Duterte ba, yung pinanumpaan niya, di ba nag-take oath siya sa Davao City na which is nandun si Ramil Madriaga? Di ba nanumpa siya? Ako bilang Pilipino, susundin ko ang alituntunin bilang halal ng ating bayan. Sundin ko at trabaho ko. Gawin ko ang trabaho kong magserbisyo sa bayan. Ang tanong ngayon, ginawa ba ni Sara ang pagserbisyo sa bayan? Hinalal ka ng taong bayan pero sa dahig ka nag-duty? Di ba? Yan ang tanong. Ginawa ba ni Sara ang kanyang constitutional mandate? Ginawa ba ang kanyang, kumbaga sa, yung kanyang alma mater? Ginawa ba niya? 'Di ba? Ngayon mahirap Wag dapat pasalamat kayo nasa kamera kayo nakaharap Pero pag si Matibag din nakaharap sa kamera, madudurog kayo. 'Di ba? Pasalamat kayo. Kasi si Matibag wala sa kamera. Pag si Matibag nagsalita niyan, ako mababalikan ka niyan, mapahiya ka na naman. Na rin ng kampo ni Depensor ang pagsasampa ng reklamo laban kay NBI Director Matibag dahil umano sa ginagawa nitong panggigipit sa kanila. Hamon din ng kampo ni Depensor sa NBI Director. Para sa amin, sasabihin ko na sa kanila, tingin nyo may krimen ginawa si Secretary Depensor, file nyo sa prosecution office. Doon tayo mag-usap kasi yun talagang proseso. Benedict Samson, pumahataw sa balita ngayon. Wala nga ginawang krimen, kaya nga pinatawag para iharap sa kanya yung tao na nagreklamo kung totoo ba yung aligasyon ng tao. Kasi kung totoo, kasuhan si Depensor. Kung hindi totoo, kasuhan niya yung tao. Simple lang, bakit ayaw humarap? May tinatago ba o natatakot? Tapos ngayon sasabihin niyo, papit. Papit ng Malacanang. Walang ganun. Wala naman sigurong gigipitin kung walang gumawa na para magipit 'Di ba? Parang chismis lang 'yan. Hindi ka naman ikaka-chismis kung di mo ginawang machismis ka.
Di ba? Ganun lang kasimple yan, mga kababayan. Walang taong magchichismis sa'yo kung hindi mo ginawa o hindi ka gumawa ng ikakachismis mo. Simple as that. Ayaw ko na mag-react, mga kababayan, pag mga ganyan. Kasi alam naman natin kapag mga DDS, mga bubo talaga yan eh. Di ba? Alam natin pag mga DDS, mga bubo yan. Oh, so yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. At hindi ko na po masyadong tagalan, no, mga kababayan. So maraming salamat and see you next live. God bless po. Thank you. And bye-bye po sa inyong lahat.